Pupungas-pungas na binabay ni Francesca ang madilim na hagdan ng kanyang inuupahan. Nagising na lamang kasi siya sa kalaliman ng gabi na sunod-sunod ang katok sa pinto ng kanyang klinik. Sandali lang naman. Malakas niyang sabi para marinig ng kung sino mang halos gibain na ang pinto niya sa lakas ng pagkatok. Sino ba naman kasi tong 10 oras na ng gabi nang bubulabog pa? Halos gibain pa ang pinto ko, aba. Hindi na rin naman bago sa kanya ang ganoong senaryo. May mga pagkakataon din na nagigising siya sa pagkatok ng mga kliyente niya na may emergency sa mga alaga ng mga ito. Si Francesca lang ang pinakamalapit at kilalang veterinaryo sa lugar nila. Kaya siya lang ang madalas takbuhan lalo na ng mga hindi kaya ang malalaking charges sa mga malalaking veterinary clinics. Hindi rin naman niya matanggihan ng iba dahil nagsisimula pa lang naman siya. Halos magdadalawang taon pa nga lang ang Happy Vet Clinic niya kaya sinisikap niyang magkaroon ng mas maraming kliyente. Ang inaasahan niyang bubungad sa kanya ay isa sa mga kliyente niya na may dalang alagang hayop na nangangailangan ng agarang tulong. Ngunit nang buksan niya ang pinto, 2 lalaking nakaitim na tuxedo ang bumungad sa kanya. Miss, tulungan mo kami pakiusap. May tama tong kasama ko at marami nang nawalan dugo sa kanya. Nagmamadaling pakiusap ng lalaking nakaalalay sa kasama nito na nakahawak sa tagiliran. Sandali lang, hindi ko siya pwedeng gamutin, sir. Tarantang katwiran na ganyan. Bakit hindi? Klinik to, hindi ba't isa kang doktor? Oo nga, pero hindi ng tao kundi ng hayop. Isa akong veterinarian. Natigilan naman ng lalaking kausap niya. Napatingala pa ito sa signage na nasa ibabaw lang ng pintuan ng klinik niya. Marahil ay hindi nito nabasa na veterinary clinic pala ang kinatok nito. Sabay silang napabaling sa lalaking akay nito nang dumaing to. Boss, kapit lang, gagamutin ka na. Anang lalaki at muling tumingin kay Francesca. Dok, pakiusap, gamutin niyo na ang amo ko. Hindi siya pwedeng mamatay. Pakiusap. Natutop ni Francesca ang bibig nang mapagmasdan ng kalunos-lunos na sitwasyon ng isa sa mga lalaki. Basang-basa ng sariling dugo nito ang suot na magarang tuxedo, at kahit medyo madilim ay kita niyang namumutla na ito marahil sa maraming dugo na nawala dito. Dapat ay sa ospital mo na lang siya dinala, sir. Sandali, may kaibigan akong nurse sa malapit na ospital dito. Tatawagan ko siya. Wait lang, wag. Mariing pigil sa kanya ng lalaki. Bakit? Baka mapahamak siya kung hindi magagamot agad. Pagtataka niya. Hindi siya pwedeng dalhin sa ospital, Dok. Hindi ko may papaliwanag kung bakit pero hindi siya pwedeng gamitin sa ospital. Mas malalagay ang buhay niya sa alanganin. You mean he's in danger? Parang ganun na nga po, Dok. Kaya please, iligtas mo po ang kasama ko. Pakiusap. Teka, ano ba kasi kayo? Mga gangster ba kayo? Mafia or what? Naitanong niya dahil sa kasuotan ng mga ito. Dok, mas mabuting huwag ka na magtanong para wala kang alam. But rest assured na hindi kami masamang tao. Gamutin mo na siya, Dok, please. Kinabog lalo ng kaba at gulumihanan ang dibdib ni Francesca. Hindi niya alam kung sino ba ang mga lalaking nasa harapan niya. Pero pakiramdam niya ay hindi nga simpleng tao lang ang mga ito. Lalo na ang lalaking may malubhang kalagayan. Sa huli ay wala rin siyang nagawa kundi buksan ang pinto ng klinik niya at papasukin ng 2 estranghero. Bagamat naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari at sa katauhan ng 2 lalaki, ay hindi naman niya maatim na pabayaan na lamang ang mga ito. Habang hinahanda nga niya ang mga gagamitin ay tila naririnig pa niya ang boses ng yumaong ama niya na dati ring veterinaryo. Hanggat may kakayahan tayong tumulong, huwag tayong magdamot na tumulong. Lagi mo yung tatandaan, anak. Yun ang palaging paalala sa kanya ng tatay niya noon, na hanggang ngayon ay dala niya. Kaya siguro hindi niya rin natanggihan na tulungan ng mga ito. Kung nabubuhay rin si tatay, siguradong ganito rin ang gagawin niya. Sabi niya sa sarili. Bumalik si Francesca sa klinik, dala na ang mga kagamitan niya. Naabutan niyang nakahiga na sa stainless surgery bed na naroon ng lalaki at wala nang pang itaas nito. Dahil mas maliwanag na roon, doon lang napagmasdan ni Francesca ng maigi ang lalaki. Hindi niya maiwasang mapalunok nang makita ang katawan nitong maputi at tila inukit ang mga humuhulmang kalamnan. Tadtad ng tattoo ang maumbok na dibdib nito at may tattoo rin ng kulay silver na dragon na nakapulupot sa kanang leeg nito pababa sa kanang braso at kamay nito. Kahit na nakapikit ito at sa lubong ang makakapal na kilay na tila iniinda ang sakit sa sugat, hindi maipagkakaila ni Francesca na parabang
isang Diyos sa Olympus na nakahiga ngayon sa harapan niya. May bahid na rin ng dugo ang ibang bahagi ng maputi at matipuno nitong katawan. Natauhan lang siya nang tawagin ng pansin niya ng lalaking nakatayo sa tabi nito. Dok, handa na ba mga kailangan mo? Pwede mo na bang gamutin si boss? Tanong nito sa kanya. Muling tiningnan ni Francesca ang lalaking nakahiga bago bumaba ang mga mata niya sa sugat na nasa tagiliran nito. Oo, handa na. Pero wala na akong available anesthesia rito. Hindi naman kasi niya ine-expect na may ooperahan siya at ang malala pa ay hindi hayop, kundi tao. Pero minsan ay nag-oopera siya ng mga hayop na malala ang sakit gaya ng tumor. At kahit hayop ay kailangan ng anesthesia kapag inooperahan. Ang tao pa kaya ang hindi? Saan ba pwedeng kumuha ng anesthesia, Dok? Ako na ang kukuha. Tanong ng lalaki. In-order ko pa kasi yon at saka panghayop na anesthesia yon, hindi pang tao. Magsasalita pa sana ang kausap niya pero naunahan itong magsalita ng lalaki nakahiga. Just do it, Doc. Anito sa tila nagpipigil at garalgal na boses. Nakapikit pa rin to. Just remove the bullet and stitch my wound. I'll endure the pain. Quick. Nanlalaki ang mga mata na napatingin si Francesca sa lalaki nakatayo sa tabi nito. Tumingin din ito sa kanya bago tumango. Gawin mo na lang ang sinabi niya, Doc. Kilala ko si boss. Kakayanin niya yan kahit na walang anesthesia. Basta matanggal lang ang bala sa katawan niya at mapigilan ang pagdurugo ng sugat niya. Napalunok na lang si Francesca. Hindi niya alam kung kakayanin niya bang gawin ang sinasabi ng mga ito. Pakiramdam niya ay siyang hihimatayin sa sakit. Pero kailangan naman niyang kumilos para agapan ang kalagayan ng lalaki. Anong pangalan niya? Tanong niya pagkalapit sa mga ito habang nagsusuot ng guwantes. Kailangan mo pa bang malaman yan, Dok? Sagot ng sa tingin niya ay tauhan o kanang kamay ng pasyente. Kailangan. Anya kahit na ang totoo'y hindi naman. Gusto lang niyang malaman kung sino ang mga ito. Miko, yun ang pangalan niya at ako naman si Ivan. Tumango lang si Francesca at huminga ng malalim. Kinuha na niya ang mga gamit na kailangan para tanggalin ang bala sa tagiliran ni Miko. Miko, ako si Francesca. Tatanggalin ko ng bala sa sugat mo, okay? As you wish, wala tayong anesthesia. I know this will be very painful. But I want you to calm down. And please don't move while I'm removing the bullet para mas mabilis tayong matapos. Paalam niya muna sa lalaki na pikit matang tumango lang. Itinuon na ni Francesca ang atensyon sa gagawin. Pilit niyang kinalma ang sarili at maingat ang bawat galaw niya sa pag-alis ng bala sa tagiliran nito. Minsan ay napipigil niya ang paghinga at napapangiwi na lang siya sa tuwing dumadaing si Miko. May kagat-kagat na itong tela na roon lang niya napansin. Marahil ay binigay yun ni Ivan para may mapagbalingan ng sakit ang amo nito. Pati siya ay parang nasasaktan para kay Miko, pero pilit siyang huminahon. Inisip na lang niya na isang buhay ang maliligtas niya pagkatapos. Tumagal ng halos 1 oras bago nagawang maalis ni Francesca ang bala sa tagiliran nito. Nalinisan na rin niya ang sugat nito bago tahiin at takpan. Nakahinga lang siya ng malalim nang matagumpay niyang natapos ang hindi inaasahang operasyon. Tapos na. Hinga niya ng malalim, kahit si Ivan ay nakahinga rin ng malalim. Mabuti na lamang at walang tinamaang vital organ sa katawan niya. Pero Sir Ivan, kailangan pa rin siyang masalinan ng dugo as soon as possible. Marami-raming dugo na wala sa kanya at hindi pa tayo nakakasiguro na ligtas na ang buhay niya. Nagawa ko mang maalis ang bala sa katawan niya at tahiin ang sugat niya. Kailangan pa rin niyang madala sa ospital para mas masuri ng mga eksperto at totoong doktor ng tao. Dagdag pa niya. Nakatingin lang sila ni Ivan kay Miko na ngayon wala ng malay. Salubong pa rin ang kilay nito at butil-butil pa rin ang pawis nito. Nakaramdam tuloy ng awa si Francesca para sa lalaki. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung anong nangyari sa inyo? Bakit may tama siya sa tagiliran? At sino ba kayo? Tanong niya kay Ivan. Ang mga katanungan na yon ay kanina pa naglalaro sa isipan niya. Binalingan naman siya ng seryosong tingin ni Ivan. Hindi na ito aligaga katulad kanina at doon lang din napansin ni Francesca na may sugat din pala ito sa pisngi at gilid ng labi. Mas mabuti na yung wala kang alam, Doc Francesca. Pero sobrang salamat sa ginawa mo para sa amo ko. Tatanawin naming isang malaking utang na loob to. Sa halip ay sagot sa kanya nito.
Medyo nainis siya na inabala siya ng mga ito, tapos ay wala naman siyang nakuhang maayos na impormasyon. Pero kahit na gusto niyang ungkatin kung sino ba mga ito at anong nangyari, ay mas pinili na lamang niyang itikom ang bibig niya. Siguro nga ay tama kayo. Mas mabuti na rin siguro na wala akong masyadong nalalaman. Anyway, whatever happened to him, wala akong pananagutan dahil kayo ang mapilit na tanggalin ko ang bala sa kanya. Alam namin, Doc. No worries. Nagpaalam siya sandali para magpainit ng tubig. Balak niya sanang ipagtimplan ng kape si Ivan, pero natigilan siya nang may muli na namang kumatok sa pinto ng klinik niya. Na naman? Sino na kaya to ngayon? Bakit ba dinadagsa ako ng mga unwanted at unexpected guest at talaga ngayong hating gabi pa? Naiinis siyang lumakad at akmang lalapitan na ang pinto nang may humila sa kamay niya. Bakit? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang takpan ni Ivan ang bibig niya at hinila siya nito palayo sa pintuan. Huwag mo munang bubuksan ang pinto, Doc. Dito ka lang. Titingnan ko muna kung sino ang mga kumakatok. Pabulong at puno ng kaseryosohan nitong sabi. Lalo lang lumakas ang kutob ni Francesca na hindi simpleng tao ang mga pinapasok niya nang maglabas ng baril si Ivan. Kanina pa niya iniisip na posibleng sindikato ang mga ito at leader ng mga to si Miko. Hindi rin naman malabo dahil sa tama ng baril sa tagiliran ni Miko at sa itsura ni Ivan na mukhang napalaban sa engkwentro ng mga ito. At kung totoong malaking sindikato nga mga ito, mas makakabuti nga sa kanya na hayaan na lang ang mga to. Gusto niya ng tahimik na buhay, kaya siya na lamang ang lalayo sa gulo. Tulala at tila wala sa sariling lumakad si Francesca, dala pa rin ang kaba pabalik sa kung nasaan si Miko. Sino ba kasi kayo? Diyos ko, ano bang nangyayari? Bakit naman kasi sa kalagitnaan ng mahimbing kong pagkakatulog, kayo pa ang bubungad sa akin na kumatok? Nangangatal niyang tanong sa walang malay na lalaki. Ilang sandali nang nakabibinging katahimikan ang namayani bago bumalik si Ivan. Halos napatalon pa siya sa gulat sa biglang pagpasok nito sa silid, ngunit hindi na ito nag-iisa ngayon. Napaatras siya palayo sa kinahihigaan ni Miko nang pumasok ang mga ito. Sa bilang niya ay 5 ang mga ito, kasama si Ivan. Marahil ay ang mga ito ang kumakatok kanina. Doc, maraming salamat ulit sa tulong mo. Nandito na mga kasamahan ko. Kukunin na namin si boss. Kami na bahala sa kanya. Ani Ivan na lumapit sa kanya. Ang ibang kasamahan nito na kapwa nakaitim na tuxedo rin ay nakapaligid na kay Miko. Binuhat ng mga ito ang lalaki at inalalayan. Sandali, baka biglang bumuka ang sugat niya. Hindi niyo siya dapat basta-basta na binubuhat. Hayaan niyo siyang makapagpahinga. Pigil niya sa mga ito. Kahit naman gulong-gulo na siya sa mga nangyayari ay hindi pa rin mawawala ang pag-aalala niya sa kalagayan ng inoperahan niya. Kahit naman sinong doktor ay magagalit kung bigla na lang buhatin ng pasyente mong kaka-opera lang tapos wala pang malay. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito at inilabas na si Miko sa klinik niya. Pasensya na pero kailangan na talaga naming umalis, Doc. Hindi pwedeng magtagal si boss dito kaya mas mabuting umalis na kami. Para na rin to sa kaligtasan mo. Dumukot ito sa bulsa at naglabas ng maraming lilibuhing pera. Ito po ang bayad sa pagligtas niyo kay boss at sa pag-abala namin sa pamamahinga niyo. Inilapag ng lalaki sa mesa ang pera. Bahagyang yumuko pa si Ivan bago sumunod sa mga kasamahan nito. Sandali, hindi ko kailangan ng ganito kalaking bayad. Hindi naman siya pinakinggan ni Ivan hanggang sa magsara ang pinto. Wala siyang nagawa kundi itago ang pera sa kaha. Ibabalik na lang niya ang iba kung sakaling makita ulit niya ang mga ito. Bumalik na siya sa kwarto niya matapos niyang linisin ang klinik. Daig pa niyang nakalaklak ng ilang tasang kape sa pagkamulat ng mga mata niya. Para nga lang siyang nagising sa mabilis na panaginip, pero alam niyang totoo ang mga nangyari. Hindi na talaga ako ulit tatanggap ng mga kliyenteng kakatok sa pinto ko sa 10 oras ng gabi. Hindi na talaga. Anya habang nakatulala sa kisame. Kalaunan ay dinalaw din siya ng antok at tuluyang nakatulog bago pa sumikat ang araw. Isang linggo naman ang mabilis na lumipas at unti-unti nang nakakabawi si Miko Silverio. Sariwa pa rin ang sugat niya sa tagiliran at medyo nanghihina pa ang katawan niya. Pero mabilis naman ang recovery niya. Natingnan na rin siya ng private doctor niya at pinuri ang doktor na nagtanggal ng bala sa kanya dahil kung hindi raw yun natanggal agad, malamang ay baka kung ano nang nangyari sa kanya. Isa pa ay hindi niya pwedeng ipakita sa marami na mahina siya, lalo na't isa siyang big boss ng isang secret agency.
Kapag nakita ng marami at nalaman ng sitwasyon niya, siguradong maraming magte-take advantage sa kalagayan niya. Kaya nagulong lang muna siya sa mansyon niya para bumawi at magpalakas. Tanging doktor at si Ivan lamang ang nakakapasok doon. Ivan, kumusta mga pinapagawa ko sa inyo? Nahanap niyo na ba kung sino ang nasa likod ng pagpapatambang sa atin? Tanong niya sa pinagkakatiwalaang tauhan at kanang kamay. Sorry boss, pero hanggang ngayon ay inaalam pa rin namin. Mukha kasing binayaran lang ang mga taong tumambang sa atin kaya walang makuhang impormasyon ng mga tauhan natin kung sinong nag-utos sa kanila. Ang sabi lang nila, may nagngangalang Boy Tisoy na nagbayad sa kanila at nagbigay ng baril para patayin ka. Bukod doon, wala na kaming nakuhang ibang impormasyon. Then find out who's this Boy Tisoy. Bilisan nyo dahil gusto ko nang malaman kung sino ang tumarantado sa akin. Sisiguraduhin kung kakain ng balang may kagagawa ng nangyari sa akin. Malamig at walang kaimo-emosyon niyang utos. Tumango at bahagyang yumuko naman si Ivan bago ito lumabas ng opisina sa mansyon niya. Hinding-hindi mapapalagpas ni Miko ang nangyaring pananambang sa kanya. Kauuwi lang niya yun mula sa isang client meeting sa Davao at si Ivan lang ang dinala niyang tauhan. Hindi naman nila inaasahan ang pananambang kaya napuruhan din siya nang lumaban sila sa mga ito. Hindi naman na yun bago para sa kanya. Halos araw-araw nga ay palaging nasa hukay ang isang paa niya sa dami na rin ng mga malalaking tao na pinabagsak niya at ng Silver Dragon na isang secret service agency na itinayo at pinamumunuan niya. Binubuo yun ng mga mahuhusay na agent at pulis na napiling magtrabaho para sa kanya. Legal naman ang Silver Dragon at minsan nga ay mismong ang gobyerno at mga otoridad pa ang humihingi sa kanila ng tulong. Kalimitan sa mga trabahong tinatanggap nila ay hanapin, hulihin, o kung minsan ay pabagsakin ang mga kriminal, corrupt na politiko at mga sindikato na hindi na kayang puksain ng batas. Minsan ay tumatanggap din sila ng mga mercenary jobs na hindi biro ang bayad kaya patuloy na lumalago ang agency niya. Binuo niya ang Silver Dragon dahil pangarap nila yun ang yumaon niyang ama na dating NBI agent. Pero hindi naging madali ang lahat sa pagsisimula niya. Wala naman kasi siyang malaking pera noon dahil hindi naman sila mayaman. Kailangan pa niyang dumaan sa butas ng karayom noon sa mga misyon na ginagawa niya bilang professional agent ng ibang organisasyon bago siya nagkaroon ng sapat na pera para simulan ang Secret Service Agency. At sa 5 taon na dumaan, kilala na at kinatatakutan na ng mga tiwali at kalaban ng batas ang pangalan niya. Marami na silang misyon na natapos, kaya hindi na rin katakataka na marami na rin siyang kalaban ngayon na nais siyang itumba. Pero wala pa ni isa ang nakakapagpabagsak sa kanya. Nabaling ang atensyon ni Miko sa pinto nang may kumatok doon. Hindi pa man niya napapahintulutan ay bumukas na ito. Hey, what's up bro? Damn, you look terrible. Ani Aldrin na kaibigan at kasosyo niya sa ibang negosyo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa Germany ka? Tanong niya rito. Yeah, but I came here to check on you. Dapat nga nung nakaraan pa ako nakauwi rito pero ang dami ko pang inasikaso dun sa Germany. Kaya ngayon lang ako. Sagot nito bago prenteng naupo sa couch na naroon. Pero bro, nagpabaril ka talaga? Akala ko ba hindi tinatablan ng bala ang dragon? Mukha yatang lumalambot na ang balat mo ah. Ano bang nangyari ha? Natatawang asar pa nito sa kanya. Naiiling na nagsalin si Miko ng alak sa 2 baso at inabot sa kaibigan. Naupo rin siya sa couch na kaharap lang ng kinauupuan nito. It was an unexpected ambush. Wala akong dalang tauhan nun. Si Ivan lang ang kasama ko kaya nahirapan kaming lumaban. But we managed to survive. Yun ang mahalaga. At malaking pagkakamali ito ng kumalaban sa akin. Hindi ako titigil hanggang hindi nalalaman kung sinong nasa likod ng pag-uutos na tambangan ako. Kapag nalaman ko kung sino siya, ako mismo ang tatrabaho sa kanya o sa kanila. Well, good luck to them. Ginalit nila ang dragon. Nising komento ng kaibigan. May progress na ba sa investigation? Kilala mo na ba kung sinong nasa likod nito? Not yet, but we're working on it. Anya bago sumimsim ng alak. Nagulat na lang siya nang biglang tumayo at tumabi sa kanyang kaibigan. Umakbay pa ito sa kanya na may pilyong ngisi. May narinig ako sa mga tauhan mo. Totoo bang sa veterinary clinic ka dinala ni Ivan? Veterinary nang nag-alis ng bala sa tagiliran mo at tumahin ang sugat mo? Tanong nito na nagpipigil ng tawa. Nawala ang buhay sa mukha ni Miko at mapagbanta na tinitigan ng kaibigan.
Tila nakaramdam naman ito at agad na sinupil ang ngisi. Kalaunan ay napabuntong hininga na lang din siya. Oo, sa veterinary clinic nga ako dinala ni Ivan. Hindi na napigilan ni Aldrin na matawa. Seriously? That was so funny, bro. But hey, is it true na maganda rin yung veterinary na yun? What's her name again? Francesca. Dr. Francesca Bautista. Sagot niya. Bagamat hindi niya naaaninag ang itsura nito noong gabing yun dahil lagi siyang nakapikit, nang magising naman siya sa mansyon niya ay humingi agad siya ng impormasyon kay Ivan para kilalanin ang babaeng nagligtas sa kanya. Nais niya sanang puntahan to para personal na pasalamatan, pero mas minabuti niyang ipagpaliban muna. Nais niyang harapin si Francesca kapag magaling na siya. Tumagal ang pag-uusap nila ni Aldrin ng ilang oras bago ito nagpaalam at kinagabihan ay pinatawag niya si Ivan. Boss, Anito pagpasok sa opisina niya. how is she, Ivan? Nagsalubong pa ang mga kilay ni Ivan. Tila nag-iisip kung sino ang tinutukoy niya. Francesca Bautista, how is she? Ulit niya. Ah, si Doc Francesca ba? Well, sabi naman ng tauhan natin na naka-standby roon, ayos naman siya. Normal naman ang routine ng araw-araw niya. Magbubukas ng klinik, tatanggap ng client. Kung iniisip mo na baka matrace na mga humahabol sa'yo na nanggaling tayo ron, huwag ka mag-alala, boss. Dahil sinigurado ko naman nung gabi na dinala kita roon na walang nakasunod sa atin. Kaya sigurado akong walang makakatrace sa lugar na yun. Safe si Doc Francesca, boss. Huminga siya ng malalim at tumango. Yun lang naman ang gusto niyang marinig. Nais niyang masigurado na walang mangyayaring masama kay Francesca. Ayaw niyang madamay ito sa kung anong posibleng gulo na nakasunod sa kanya. Gayunpaman, may isang bagay pa rin siyang nais gawin na nitong mga nakaraang araw pa niya binabalak. Samahan mo ako bukas, Ivan. Bibisitahin natin si Doktora. Hindi ba ako nakakapagpasalamat sa ginawa niyang pagliligtas sa buhay ko? I want to meet her and thank her personally. Anya na hindi na ikinabigla ni Ivan. Ngumiti lang ito at tumango bilang tugon. Kinabukasan din ay plinano ni Miko na umaga nila pupuntahan si Francesca. Ngunit nagkaroon naman ng aberya sa Silver Dragon na kinailangan niya kaagad na sikasuhin. Inabot sila ng gabi bago naayos ang gusot na gawa ng nag-aamok na mayor na may gustong ipatrabaho sa kanila. What a pain in the neck. Anong tingin niya sa Silver Dragon? Agency ng hard killers? Then wala tayong dapat gawin. Humihilot sa sentido niyang sabi. Ito ang tatandaan niyo, boys. Hindi na buo ang Silver Dragon para utusan ng kung sinong Poncio Pilato na pumatay para sa personal na lang interes. Itinayo ang Silver Dragon para tumulong sa gobyerno at mga otoridad na pumuksa ng mga halangang bituka. Wag na ninyong patutungtungin pa dito ang Mayor Chavez na yun. Naiintindihan niyo? Yes, boss. Sabay-sabay na sagot ng mga tauhan niya bago siya umalis. Boss, pupuntahan pa ba natin si Doc Francesca o ipagpapabukas na lang natin? Tanong ni Ivan nang makarating sila sa opisina niya. Napatingin muna siya ng matagal kay Ivan na naghihintay ng sagot bago bumaling sa digital clock na nasa dingding. 8:00 na ng gabi. Huminga muna si Miko ng malalim bago muling tumayo. Kinuha niya ang coat na hinubad bago lumakad palabas. Let's go, may oras pa naman tayo. Yakad niya sa kanang kamay na agad ding tumalima. Samantala sa klinik ni Francesca, kausap niya ang kanyang assistant. Huwag ka na muna pumasok bukas, Greg. Mag-review ka muna para sa exam mo bukas. Don't worry, bayad pa rin naman ang araw mo bukas. Ani Francesca sa binatang part-timer at assistant na rin niya sa klinik. Talaga po, Ma'am Franz? Oo, sige na, ako nang bahalang magsara ng klinik. Umuwi ka na para makapag-review ka na. Galingan mo sa exam bukas, ha? Sige po, Doc. Salamat po. Hinatid pa ni Francesca sa labas ang binata bago siya muling pumasok at isinara ang klinik niya. Okay, makakapag-Netflix na rin ako sa wakas. Anya at nag-inat pa ng katawan sa maghapong trabaho. Pinatay na niya ang ilaw sa klinik niya at aakyat na sana sa second floor kung saan siya tumitira. Pero napahinto siya sa paghakbang dahil may kumatok sa pinto. Natigilan si Francesca at napalingon sa pintuan. Bigla siyang kinabahan at parang bumalik ang nangyari 1 linggo na ang nakalilipas. Hinintay niyang may magsalita o tumawag sa kanya sa labas, ngunit wala siyang narinig. Patuloy lang ang pagkatok. Ano na naman ba to? Sino na naman tong kumakatok? Sabi niyang medyo kinakabahan. Hindi, wag mo na lang pansinin, Franz.
Umakyat ka na lang at huwag mo nang pagbubuksan ng nasa labas. Delikado. Tumalikod siya at binalak na sana na umakyat na lang. Pero hindi niya magawa. Napapikit na lang siya ng mariin at naiinis sa sariling tinungo ang pintuan. Ano bang kailangan niyo at... Natigilan siya nang makita kung sino ang kumakatok. Ay, Ma'am Franz, sorry po. Naiwan ko po kasi yung phone ko sa drawer. Kumakamot ulo na sabi ni Greg. Diyos ko, Greg, ikaw lang pala. Nakahinga siya ng maluwag. Sorry ma'am, naistorbo ko po yata kayo. Bakit parang kinakabahan po kayo? May problema po ba? Tanong nito habang hinahanap ang phone nito na naiwan. Wala naman. Aakit na sana ako para magpahinga kaso kumatok ka pa. Bilisan mo na nga. Natawa naman ng binata. Sorry naman po ma'am. Ito na, nakita ko na po. Winagayaway pa nito ang phone sa kanya. Naiinig nang umiti na lang siya. O sige na, umuwi ka na at gabi na. Mamaya kung ano pang mangyari sa'yo rin sa daan. Tinulak-tulak pa niya ito palabas. Ganito na niya talaga itrato ang binata. Para na rin niya kasi itong nakababatang kapatid. Dalawa lang kasi silang magkapatid ng ate niya, kaya kay Greg niya nahanap ang magkaroon ng bunsong kapatid. Huminga ng malalim si Francesca at napasandal pa sa pinto nang isara niya ito. Kinabahan lang siya sa wala. Akala kasi niya ay may tao na namang may sugat o tama ng baril na magpapagamot. Napapraning lang siguro ako. Isang linggo na dumaan at hindi naman na nagparamdam pa mga yon. Siguro naman hindi na talaga babalik ang mga yun dito. Kumbinsi niya sa sarili. Maya-maya ay napabuntong hininga na lang siya at tumingala. Pero kamusta na kaya siya? Ano na kayang lagay ni Miko? Ayos na kaya siya? Magaling na kaya siya? Sana naman. Sunod-sunod na tanong niya sa nag-iisang butiki sa Kisame. Pilit man niyang kinakalimutan ang nangyari, ngunit kapag sumasagi sa isipan niya ang gabing yon at si Miko, ay hindi niya mapigilang magtanong at mag-alala. Natural lang naman siguro yon. Siya ang gumamot sa lalaki at wala siyang balita kung kumusta na ito. Nag-aalala lang siya dahil bigla na lang itong kinuha ng mga tauhan nito. Iniisip niya ang sugat nito at kung nasalina na ba ito ng dugo. Tinapik-tapik ni Francesca ang mga pisngi na parang ginigising ang sarili. Huwag mo na ngang isipin pa ang bagay na yon, Franz. Ginawa mo na ang kaya mo ng gaming yun. Isa pa, sinabihan mo naman silang ingatan si Miko at kailangan masalina ng dugo. Kung ano man ang nangyari matapos ang gabi yun, labas ka na ron. Pero sana ayos na siya. Aalis na sana siya sa pagkakasandal sa pinto nang muli na namang may kumatok. Mabilis naman niya itong hinarap at binuksan. Ano na naman ang nakalimutan mo, Greg? Tanong niya sa pag-aakalang si Greg ito. Ngunit nang makita niya ang lalaking iniisip lang kanina ay nanlaki na lang ang mga mata niya. Who's Greg? Salubong ang mga kilay na tanong ng lalaki. Miko. Bigkas niya sa pangalan nito. Ako nga, doktora. Can I come in? Sure. Basta ba wala ka ng tama ng baril? Wala na, doktora. Binuksan ni Francesca ng malaki ang pintuan para makapasok ang binata. Nilingon pa niya ang labas. Nakita niya roon si Ivan na kumuway sa kanya. Anything you want? Tanong niya sa bisita. Wala naman, napadaan lang. At makikikape na rin kung meron. Meron naman, sandalit ipagtitimpla kita. Mabilis niyang iniwan ng binata sa loob ng klinik. Habang nagtitimpla ng kape sa kusina ay hindi mapakali ang dalaga. Pabalik-balik ang tingin niya sa hindi inaasahang bisita na nag-iikot-ikot sa klinik niya. Kapag bukas ang pinto roon ay tanaw ang klinik niya sa kanyang kusina. Bakit siya nandito? Narinig ba ng langit na iniisip ko siya kaya pinadala siya rito? Pero tumitig siya muli kay Miko na hindi na kasing putla ng una niya itong makita. Napangiti siya kapag guwan. Pero masaya ako makitang ayos na siya. Dinala niya ang 2 tasa ng kape at inalok itong maupo sa waiting area na naroon. Cozy at maluwag naman ang waiting area ng klinik niya at may mga couch din doon. Hindi naman niya pwedeng basta na lang itong imbitahan sa tunutuluyan niya sa ikalawang palapag. Kahit nagagwapuhan siya rito, misteryoso pa rin para sa kanya ang lalaki at hindi niya pa ito lubos na kilala. Yung totoo, Miko, bakit ka nga nandito? May kailangan ka ba? Tanong na muli niya rito. Sumimsim muna ito sa tasa ng kape bago tumingin sa kanya. Nothing. I'm just here to personally thank you for saving my life, doktora. Anito sa baritonong boses. Yun ba? Wala yun.
Ayos na yon. Ang importante, ligtas ka at maayos ka na ngayon. Still, I owe you my life. Hindi yun wala lang, Doktora Francesca. Kaya salamat. Tumingin lang si Francesca sa mga mata nito bago yumuko sa hawak ng tasa ng kape. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi siya mapakali at hindi niya matagalan ang tingin ng lalaki. Marahil ay dahil sa kakaibang kiliti kapag binibigkas nito ang pangalan niya. Kakaiba kasi sa pandinig niya ang pagtawag nito sa pangalan niya. Para bang may hatid na sundot sa tagiliran. Hindi na rin siya magtataka kung paano nalaman nito ang pangalan niya. Natatandaan niya rin na nagpakilala siya kay Ivan noon, kaya siguradong sa lalaki nito nalaman ang pangalan niya. Well, you're welcome. Pero ayos ka na ba talaga? 1 linggo pa lang ang lumipas, siguradong hindi pa magaling ang sugat mo. Did Ivan brought you to the hospital? Tanong niya at tumingin pa sa kanang tagiliran nito. Nagulat na lang siya nang bigla nitong itinaas ang puting long sleeve na suot nito. Hindi lang ang ghost pad na nasa tagiliran nito ang nakita niya, kundi pati ang mga nagyayabang na mga abs nito. Napalunok tuloy siya at umiwas ng tingin. Hindi niya yun dati napagtuunan ng pansin dahil sa taranta at isa pa ay puno ng dugo noon ang tiyan nito. Medyo sariwa pa nga ang sugat ko pero I'm already okay. May private doctor naman ako na maasikaso sa akin at ginawa niya rin ang sinabi mo na salinan ako ng dugo. Pero hindi na ako nagpadala sa ospital. Pumupunta na lang si Doc sa bahay. Pinagpahinga lang niya ako ng matagal kaya ngayon lang ako nakapunta rito para magpasalamat sa'yo. And my doctor said you were a good surgeon too, kahit na isa kang vet. Kundi dahil sa'yo, baka pinaglalamayan na ako. Sabi naman nito saka ibinaba ang damit. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. At siguro hindi mo pa time, kaya kita mo at parang walang nangyari sa'yo. Pakisabi rin sa private doctor mo, salamat. Ginawa ko lang ang nararapat kahit na nagduda rin ako sa kaya kong gawin. You're a good vet, Doc. Pwede ka nga maging human doctor eh. Actually, mas gusto ko talagang maging vet. Bihira kasi ang vet natin sa Pinas. Isa pa ay mahilig ako sa animals. I see. Ako rin gusto ko ang mga animals. By the way, Doc, kaya rin ako nandito para magbayad sa panggagamot mo sa akin. Nataranta si Cheska nang maglabas ito ng checkbook at ballpen. Hindi na, wag na. Hindi mo naman ako kailangang bayaran. Pigil niya rito. Isa pa, nag-iwan na si Ivan ng pera dito. At buti na rin na nandito ka dahil ibabalik ko yun sa'yo. Tumayo si Francesca at kinuha ang pera ni Ivan sa kaha. Here, ito yung iniwan niya last time. No, pasasalamat yan. At ito pa, dadagdagan ko pa. You're a doctor and hindi pwedeng libre na lang ang serbisyo mo. Oo nga, pero veterinarian ako. Hindi ka rin naman hayo para maningil ako sa serbisyo ko sa panggagamot ko sa'yo. Kaya wag mo na akong bayaran. Kapwa sila natigilan at nagkatitigan. Kaagad na natutop naman ni Francesca ang bibig sa nasabi. Pero nagulat na lang siya nang umiti si Miko ng bahagya at nagkibit-balikat. Well, sometimes I become an animal too. So counted na ba yun, Doc? Napanganga na lang si Francesca sa sinabi nito. Gayunpaman, nanindigan pa rin siyang hindi magpapabayad dito. Hindi kita tinulungan para maghintay ng kapalit, Miko. Ginawa ko yun dahil kailangan mo ng tulong at kahit paano may kakayahan naman akong tulungan ka. Hindi mo pwedeng bayaran ng serbisyo na ginawa ko sa'yo dahil taliwas yun sa profession ko bilang doktor ng mga hayop. Anya at tumingin sa cheque na hawak nito pati sa pera na binabalik niya rito. Napangiti siya nang may naisip na magandang paraan para hindi naman sumama ang loob nito sa pagtanggi niya. Pero kung gusto mo talaga masuklian ng ginawa ko sa'yo, pwede mo namang i-donate na lang yung ibabayad mo sa akin sa animal welfare. Siguradong magiging malaking tulong ang pera mo para sa kanila at sa mga hayop doon. Tinitigan lang siya ng masinsinan ni Miko. Hindi niya mabasa kung ano bang tumatakbo sa isipan nito. Ilang sandali lang ay sumuko rin ito at muling ngumiti. Bigla tuloy kinabog ang dibdib niya. Kinikilig ba siya sa pangngiti nito sa kanya? Siguro nga. May mabuti ka nga talagang puso, Doktora. Well then, susundin ko ang sinabi mo. I'll donate this money sa animal welfare. Sabi nito. Masayang tumango at nagpasalamat naman siya rito. Hindi na rin ako magtatagal, Doktora Francesca. Lumalalim ng gabi and I know you're tired already. Sabi nito. Tumayo rin naman siya at sinamahan ito sa pintuan. Thank you again, Doktora. Walang anuman. Salamat din sa i-donate mo. At Francesca na lang ang itawag mo sa akin. Masyadong formal ng doktora.
Tumango lang si Miko at lalabas na sana nang bigla itong tumigil. Tumagilid ang katawan nito paharap sa kanya at tinitigan siya. Tumaas naman ang 2 kilay niya na parang nagtatanong kung anong gusto nitong sabihin. May naalala lang ako. Kanina tinawag mo akong Greg. Who's Greg? Tanong nito. Unti-unting nagsalubong ang kilay ni Francesca. Bakit naman itatanong pa yun ng lalaki? Gayunpaman ay sinagot pa rin niya ito. Part-timer ko rito sa klinik. Akala ko kasi siyang kumakato kanina. Bakit? Sagot at tanong din niya. Tumango-tango naman ito na hindi niya maintindihan. Nothing. By the way, pwede ko bang makuha ang number mo, Francesca? Napakurap-kurap naman siya. Bakit naman ito kukunin ang number niya? Pwede naman. Pero para saan ba? Natural ay gusto niya munang malaman kung bakit nito gustong kunin ang number niya. Naging aligaga naman ang mata ni Miko at umikot sa paligid. Maya-maya ay ngumiti ito at muling tumingin sa kanya. So that I can contact you once na na-donate ko ng pera sa animal welfare. At gusto ko rin na maging client mo. I mean, hindi ako mismo. Yung alaga kong aso. Dito ko na dadalhin ng alaga ko at ikaw na ang magiging doktor niya. Sagot nito. Medyo alanganin pa si Francesca sa sagot nito. Mukha kasing hindi convincing, pero tumango pa rin siya. Ano namang dahilan para pagdudahan niya ito? Ganun ba? O sige. Sagot na lang niya at ibinigay ang contact number niya rito. Tinawagan pa ito ni Miko. Save my number, okay? Anito. Nawiwirdohan na tumango na naman siya rito. Go ahead then. Have a good night, Francesca. Pinagmasdan pa ni Francesca ang pagsakay ni Miko sa sasakyan nito at sinundan pa ito ng tanaw. Nang wala na ito ay saka lang siya bumalik sa loob. Hindi lang pala misteryosong lalaking yun. Napaka-weird din. Naiiling niyang sabi, pero kalaunan ay napangiti rin. Pero mabait naman pala siya. Siguro ay napaparanoid lang ako ng gabing yun, kaya ako naisip na sindikato sila dahil may tama siya sa tagiliran at naglabas pa ng baril si Ivan. Hindi ko muna dapat siya hinusgahan. Itatanong ko na lang sa kanya kung sino ba talaga siya at anong nangyari sa kanya kapag bumalik siya rito. Sa kabilang banda naman, sa halip na diretsong umuwi ay pinadiretso ni Miko ang sasakyan sa pinakamalapit na pet shop. Anong gagawin natin sa pet shop, boss? Tanong ni Ivan na nagmamaneho. Kailangan natin bumili ng aso. Sagot niya. Napakamot pa siya sa well-shaved na balbas sa baba niya. Bakit kasi naisip niyang sabihin yun? Sa totoo lang naman ay wala talaga siyang alagang hayop. Hindi naman sa ayaw niya. Wala lang talaga siyang oras para roon. At hindi niya rin hilig ang mga hayop. Hindi rin niya alam kung bakit niya sinabi kay Francesca na mahilig siya sa hayop. Pero nawalan na rin talaga siya ng ibang maidadahilan para makuha ang number nito. Kaya yun na lang ang naisip niya. Kung may alaga siya, may rason din siya para bumalik siya sa klinik nito. Hindi naman nagtanong pa si Ivan pero kutob niya ay alam na nito ang dahilan niya. Inaamin niyang nagandahan siya sa kalooban ni Francesca dahil sa pagligtas nito sa kanya. At mas lalo pa siyang humanga rito nang makita niya ito sa malapitan. Napakaganda pala ng savior niya. Nang makarating sila sa isang pet shop ay agad siyang pumasok. Tinulungan pa siya ni Ivan at ng may-ari sa pagpili ng aso, hanggang sa isang puting Pomeranian ang nakaagaw ng pansin niya. Sobrang bilog nito at tila bulak sa lambot ang mapuputing balahibo. Ngunit sa gitna ng noo nito ay may kulay itim na balahibo. Parang tama ng bala sa noo. Bullet. I will call you Bullet. Anya at napangiti sa tuta. Kukunin ko ang isang to. Baling niya sa may-ari ng pet shop. Bumili na rin siya ng mga gamit para sa tuta. Nagpa-customize na rin siya ng dog tag nito na gawa sa silver na hugis bala at nakaukit ang salitang Bullet. At pag uwi sa mansyon niya ay naging star of attraction kaagad si Bullet. Mukhang at home na at home si Bullet, boss. Namamanghang komento ni Ivan habang pinagmamasdan nila ang mga maids at guards na pinagkakagulahan ng tuta. Bago pa madurog sa panggigigil ng mga tauhan ang bagong alaga ay inagaw na ito ni Miko at pinasok pa sa kwarto niya. Pero mukhang mali ang desisyon niya dahil hindi siya tinitigilan ng tuta. Tumatahol ito sa kanya at paulit-ulit na sinusubukan dilaan siya sa muka. Bullet! I said stop! Bad dog! Bakit ko ba kasi ito ginagawa? Inis niyang sabi habang tinutulak ang mukha ng tuta palayo sa kanya. Nang mag-flash sa isip niya ang mukha ni Francesca,
Napagtanto niya kung bakit nga niya yung ginawa. Madali siyang bumangon sa pagkakahiga sa kama at kinuha ang tuta. Binuhat niya ito paharap sa kanya. Listen up, Bullet. Dahil ako ng bago mong amo ngayon, then that means isa ka na rin sa mga agents ko. And now, for your first and only mission, kailangan mo kong tulungan na mapalapit kay Dr. Francesca. Understood? She will be your personal doctor too. Tumahon naman ng tuta na tila nakakaintindi. Napangisi na lang siya at hinaplos ang noon nito. Very good. Kinabukasan ay pinakansel lahat ni Miko ang schedule niya para dalhin si Bullet kay Francesca. Nag-text na rin siya rito na pupunta siya sa klinik nito kasama ang tuta niya. Kaya pagdating niya ay nakaabang na ang dalaga. Hala, ang cute naman! Bungad sa kanila ni Francesca at kinuha sa kanya ang tuta. Ito ba yung alaga mo, Miko? Ang cute-cute naman. Hello, Bullet. Bakit Bullet ang pangalan niya? Tanong pa nito matapos silipin ang dog tag nito. Oh, kasi yung mark sa noon niya parang tama ng bala. Sabat naman ni Miko pero mukhang nagkamali siya. Bigla na lang kasi siyang tinitigan ni Francesca na parang nakakita ng multo. I'm just joking, Doktora. Naastigan lang ako sa pangalan na Bullet kaya yun ang pinangalan ko sa kanya. Mabilis niyang bawi. Diskumpyado namang tumango si Francesca pero kalaunan ay ngumiti rin sa tuta. Okay, ano nga palang sadya niyo? May sakit ba si Bullet? Wala naman. Dinala ko lang siya rito para ipakilala sa'yo. I'm also hoping na may ma-recommend kang vitamins at dog food for him. At saka mga pang-hygiene na rin niya. Ah, yun lang ba? Sige, ako bahala riyan. Sagot ni Francesca na nawili na sa tuta. Napangisi naman si Miko habang nakatingin sa tuta. Good job, Bullet. Keep it up. Bulong niya sa alaga. Dinilaan naman siya ng tuta na tila ba pinapahiwatig na mission accomplished ito sa una niyang misyon. Habang nakikipaglaro si Francesca sa tuta ay naisipan ni Miko na magtanong-tanong na rito. Gusto niyang mas makilala pa ito ng lubos. You also lived here? Tanong niya sa dalaga. Tiningnan siya sandali ni Francesca. Oo, inuupahan ko to almost 3 years na rin siguro. Dito sa baba ang klinik ko at sa taas naman ako nag-i-stay. Sagot nito kahit na nasa tuta ang atensyon. Sinong kasama mo rito? Wala. Wala? You mean mag-isa ka lang dito? Oo, nasa Hong Kong kasi si nanay, nagtatrabaho siya ron. Yung ate ko naman, nandun sa probinsya namin sa Cebu, may pamilya na. Ako lang mag-isang nandito sa Manila. How about your father? Napansin niya ang biglang pagtigil ni Francesca sa paghima sa balahibo ni Bullet. Sandaling nawala ang ngiti nito na mabilis din namang naibalik. Binuhat nito ang tuta at lumakad palapit sa isang family portrait na nasa dingding. Sumunod naman siya at tumingin din doon. Wala na si tatay. Siguro 8 years na rin. Inatake siya sa puso. I'm sorry. Simpatya ni Miko na nakatingin sa dalaga. Hindi, ayos lang. Matagal na rin naman yun at nakamove on na kami. Alam ko rin naman na kung nasan si tatay ngayon masaya na siya. Sabi nito na may ngiti habang nakatingin sa family portrait sa dingding. Veterinaryo rin ang tatay ko. Lumaki akong napapaligiran ng mga hayop dahil sa profession niya. Kaya nahilig din ako sa mga hayop. Gusto kong ipagpatuloy ang nasimulan ng tatay ko kaya naging veterinaryo din ako. Lalo lang humanga si Miko sa dalaga. Mas lalo niyang mas gustong makilala pa ito. Hindi naman niya maipagkakailan na nagugustuhan na niya ito. Maaga pa para sabihin pero yun ang nararamdaman niya unang kita niya palang rito. Sino bang hindi magkakagusto rito? Inside and out, she's beautiful. Hindi ka naman ba nalulungkot na mag-isa ka lang dito? Wala ka bang boyfriend? Dagdag niyang tanong. Humarap sa kanya si Francesca at tinitigan siya sa mga mata bago ngumiti. Para tuloy tumalon ang puso ni Miko sa pangngiti nito sa kanya. Minsan nakakalungkot din. Malayo si na mama at ate sa akin pero choice ko naman kasi to. 26 na ako kaya hindi pwedeng nakaasa ako lagi sa kanila. At sa huling tanong mo, wala akong boyfriend. Sagot nito bago lumakad palayo. Napangiti naman ng malaki si Miko at mabilis ding sumunod kay Francesca. Well, ngayon hindi ka na malulungkot. Pwede ka naman bisitahin ni Bullet dito kung gusto mo. Anya habang pinapanood si Francesca na sinusuklay ang balahibo ng tuta. Nahuli niya rin ang pagngiti nito kaya lalong nagdiwang ang puso niya.
Kung hindi nakakaabala kay Bullet, pwedeng-pwede naman. Bibisitahin mo ako rito lagi, Bullet ha? Nakangiting tanong pa ng doktora sa tuta na tumahol naman. Sabi niya dapat kasama raw ako. Anya kaya agad napalingon si Francesca sa kanya. Parang hindi naman yun ang sinabi niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay natawa sila ng sabay. Ngayon lang nakaramdam ng ganong saya si Miko. Matagal-tagal na rin noong huling hinayaan niya ang sarili na sumaya. Simula nang itayo niya ang Silver Dragon ay doon na lang nabuhos ang atensyon niya. May mga babae rin na dumadaan sa buhay ni Miko pero panandalian lamang. Alam kasi niya na delikado ang klase ng trabaho na pinasok niya at ang pag-ibig para sa kanya ay maaaring maging kahinaan lang niya. Ngunit parang sa pagkakataong to, sinusubok siya ni Cupido at mukhang hindi na siya makakaiwas pa sa pana nito. Miko, pwedeng ako naman ang magtanong sa'yo? Tanong ni Francesca na nagbalik sa kanya sa malalim na pag-iisip. Tumango naman siya. Sure, what is it? Ano ba talaga nangyari sa'yo nang gabing dinala ka ni Ivan dito? Saan mo nakuha ang tama ng baril sa tagiliran mo? Inaasahan na niya ang itatanong na yon mula kay Francesca, kaya handa na ang isasagot niya. Napalaban kami ni Ivan that night. Na-ambush kami. Sagot niya sa totoong nangyari. Hindi rin niya alam kung bakit komportable siyang sabihin sa dalaga ang napakasensitibong isyu na yon. Siguro nga ay ganoon niya ito kagusto. Ambush? Nanlalaki ang mga mata ni Francesca. Yes, I know what you're thinking. And to clarify things, no, hindi kami sindikato. At hindi ako leader ng sindikato. At lalong hindi ako masamang tao, Francesca. Basang-basa niya yon sa mga mata pa lamang ni Francesca na nabigla ito at gusto niyang linawin na mali ang iniisip nito. Ayaw niyang mapag-isipan siya nito ng masama ngayong nagsisimula pa lamang siyang hayaan ng sariling mahulog dito. Kaya naisip niyang kung gusto niya itong mas makilala at makuha ang tiwala nito, kailangan niya ring ipakilala ang sarili para pagkatiwalaan siya nito. Francesca, I am Miko Silverio. Nagpapatakbo ako ng isang secret service agency na tumutulong sa gobyerno sa pagtugis ng mga kriminal at kalaban ng batas. Hindi ako leader ng sindikato at hindi ako masamang tao kaya sana huwag kang matakot sa akin, Francesca. Kung ganun, marami kang kaaway ng mga kriminal kaya ka nabaril? Parang ganun na nga. Pero nag-iingat naman ako. Pero nitong huli, sinamantala ng mga kalaban kong pagkakataon na dalawa lang kami ni Ivan at hindi kami handa. But I guarantee you, hindi ka mapapahamak kapag akong kasama mo. Magdodoble ingat at alisto ako. Sandali silang natahimik. Seryoso naman at masinsinan naman ang naging pagtitig ni Francesca kay Miko. Matapos niyang marinig ang paliwanag nito, tuluyan nang nawala ang duda at agam-agam niya sa binata. I'm sorry. Anya na may tipid ng ngiti. Salubong naman ang mga kilay ni Miko. For what? Sa pag-iisip ng hindi maganda sa'yo. Guilty as charged. Naisip ko talaga na leader ka ng sindikato. Natatawa niya pang sabi. How about now? Hindi ka na ba natatakot sa akin? Ha? Hindi naman ako natatakot sa'yo Oo nga't misteryoso ka sa akin nung gabing ginamot kita. Pero pinakilala mo naman na ang sarili mo ngayon. Ang importante, hindi ka nga talaga sindikato. Katulong ka pa ng gobyerno para mapuksa ang krimen sa bansa. Salamat at naunawaan mo ko. Napangiti si Miko na ikinangiti rin ni Francesca. Pangalawang pagkikita pa lang nila ito ngunit parang nasasanay na siya sa presensya ng binata. Para bang nagiging kampante na siyang kausap at kasama to. Tama nga ang pakiramdam niya na mabuti itong tao. Mukha lang itong matapang at nakakatakot, marahil ay dahil sa katayuan nito bilang big boss ng isang secret agency. Pero tiyak na niya ngayon na mabuti itong tao. At hindi niya maitatanggi sa sarili na mas gusto pa niya itong makilala. Nagtagal pa roon si Miko ng ilang oras pero nagpaalam na rin nang may dumating ng bagong client ang dalaga. Nangako pa ito na babalik kinabukasan. Pero 2 araw na ang lumipas ay hindi na ito nakabalik pa. Nakakausap naman ito ni Francesca sa cellphone, sa text at tawag. Nagpaliwanag na naging abala ito sa negosyo na naintindihan naman niya. Namiss ko na si Bullet. Nasaan nga pala si Bullet? Tanong niya sa binata habang nagpapahinga sa kwarto. Kausap niya ito sa video call. Tumawag si Miko sa kanya matapos niyang kumain ng hapunan. Hiningi kasi nito ang social media niya kahapon na malugod naman niyang ibinigay.
Natawa pa nga siya dahil nang istok niya si Miko ay wala siyang nakita. Napaamin tuloy ang binata na bagong gawa lang pala ang social media account nito at siya lang ang nasa followers or friend list nito. Sa kabilang banda ay kinilig din si Francesca dahil nag-effort pa talaga ito na gumawa ng account para lamang makausap siya sa video call. Nandito siya sa tabi ko. May ginangat-ngat na stuffed toy. Ani Miko at tinapat ang kamera sa tuta na abala sa paglalaro. Bullet! Tawag niya rito sa kamera, pero hindi naman siya pinansin ng aso. Muling binalik ni Miko ang kamera sa mukha nito. Pasimple tuloy na sinubsob ni Francesca ang mukha sa unan. Kahit kasi sa kamera ay ibang kagwapuhan ni Miko. Kinikilig tuloy siya at hindi niya yun itatanggi. Busy nga ang bad boy. Anya. Bad boy kasi ang tawag ni Miko sa alaga dahil napakahilig manira ng gamit. Hayaan mo na siya. Binilan ko na nga ng sandamakmak na laruan para yun na lang ang sirain niya. Kapag naaalala ko yung mga Jordans ko nang inat-ngat niya, napapailing na lang talaga ako. Natawa naman si Francesca. Himutok pa rin kasi yun ng lalaki. Nagsumbong sa kanya na nanira si Bullet ng mga mamahaling sapatos nito. By the way, may gagawin ka ba bukas, doktora? Tanong nito. Wala naman. Bakit? I just wanted to invite you for a lunch, if it's okay with you. Bayad ko rin sa pangako ko na babalik ako pero di na kami nakabalik ni Bullet. Nakagat ni Francesca ang loob ng pisngi niya para pigilan ng kiling. Bakit ba kinikilig na siya kapag kausap to? Gusto na ba niya ang lalaki? Humahanga na ba siya rito? Siguro nga dahil hindi naman mahirap na magustuhan ng isang tulad ni Miko. At kung magkagusto man siya rito, wala naman sigurong masama dahil single naman siya at ganun din naman si Miko. Isa pa ay nasa tamang edad na rin naman sila. Sige. Sunduin mo na lang ako rito siguro before 12 noon. Pagpayag niya rin. Thank you, Franz. Darating ako ng maaga. Kinabukasan nga ay sinundo siya ni Miko. Nagulat pa siya nang kasama nito si Bullet. Sinama mo talaga si Bullet? Akala ko kakain tayo. Tanong niya bagamat tuwang-tuwa siyang nilalaro ngayon ng tuta. I know you missed him and mukhang na-miss ka rin naman niya kaya sinama ko na. Sagot ni Miko na nakangiting tinitingnan sila ni Bullet. Oo, na-miss ko naman talaga siya. Pero pwede ba siyang dalhin sa pupuntahan natin? Kawawa naman si Bullet kung iiwan natin dito sa sasakyan. Mamaya ay kung ano na naman ang sirain niya rito sa loob ng sasakyan mo. Baling niya kay Miko na nagmamaneho. Hindi ko rin naman gusto na iwan siya kaya isasama natin siya. Don't worry, pwede siya rin sa kakainan natin. Hindi na nagkomento pa si Francesca at kibit-balikat na lang na muling nilaro ang tuta na nakakalong sa kandungan niya. Nang makarating sila sa isang mamahaling restaurant, ay nag-alala pa si Francesca na buhat-buhat ang tuta. Baka kasi hindi ito papasukin. Pero nagulat siya nang salubungin sila ng mga tauhan ng restaurant. Sir Miko, magandang tanghali po sa inyo. Ready na po ang room na pinahanda nyo. Magalang nabati sa kanila ng mismong manager ng restaurant. Nagtataka ngunit tahimik naman si Francesca na sumunod sa mga ito. Lahat na nakakasalubong nilang tauhan ng restaurant ay bumabati kay Miko. Madalas ka ba rito? Mukhang kilalang kilala ka na rito ah. Bulong niya kay Miko nang hindi na niya napigilan ng pagtataka. Nakangiti naman na bumaling sa kanya si Miko. Of course they know me. After all, I own this restaurant. Let's go. Sagot nito bago pumasok sa VIP room na itinuro ng manager. Gulat namang sumunod si Francesca at ibinaba si Bullet pagpasok niya sa pribadong silid. Kaya pala malakas ang loob mo na isama si Bullet? Sa'yo pala ang restaurant na to? Namamangha niya pa ring sabi. I told you. Ngising ani Miko at pinaghila pa siya ng upuan. Napangiti na lang si Francesca at nagpasalamat dito. Hindi mo sinabi na bukod sa isang secret agency may restaurant ka rin pala. Oh, hindi ko ba na-mention before? Umiling siya. Hindi. Ang sabi mo lang ay big boss ka ng isang secret agency na, ano nga ang pangalan? Silver Dragon? Well, now you know. Anito at napangiti pa habang iniikot ang tingin sa paligid. Na-mention ko sa'yo before na pinatayo ko ang Silver Dragon dahil pangarap yun ng papa ko, di ba? Tumangon naman si Francesca. Natatandaan nga niyang sinabi nito yun noon. Itong restaurant naman, pangarap to ng mama ko. Sabi ng papa ko nung nabubuhay pa. Kaya nung kumikita na ako ng malaki,
Sinigurado kong matutupad ko ang mga pangarap nila kahit wala na sila. Sa ganitong paraan, parang kasama ko pa rin sila at alay ko sa kanila mga tagumpay ko kahit nawala na sila. Hindi nalihim kay Francesca na ulila na sa mga magulang si Nico. Nabanggit din kasi nito yon noong minsan nag-uusap sila sa tawag. Ang alam niya namatay ang tatay nito sa gitna ng trabaho at ang nanay naman nito ay namatay sa panganganak kay Nico kaya nag-iisa itong anak. Hindi tuloy maiwasan ni Francesca na malungkot para dito. Mukha itong matapang at walang inaatrasan, pero nakikita niyang nangungulila rin ito sa mga magulang. Mabuti na lamang at dumating na ang pagkain nila kaya naputol din ng malungkot na usapan. Nabaling na ang atensyon nila sa pagkain at sa makulit na tuta na kasama nila. Naulit pa ng maraming beses ang pagkikita at paglabas nila ni Nico. Minsan ay dinadalaw siya nito sa klinik kasama ang alaga nitong tuta. Dahilan nito na makulit ang tuta at gusto siyang makita. Pero deep inside kay Francesca, mukhang siya rin ay palaging gusto nang makita hindi lang si Bullet, kundi maging si Nico. Sa maikling panahon na nakilala niya si Nico, mas lumalim pa ang dating paghanga niya dito at unti-unti rin siyang nahulog dito. Isang gabi, habang kausap niya ang mama niya sa video call, ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto ng klinik niya. "Sandali lang po, Nay. Parang may kumakatok kasi eh." Anya sa ina na nasa kabilang linya. "May kumakatok pa yan nung oras na, anak. Huwag mo na kayang tingnan at baka kung sino yan. Alalahanin mo, mag-isa ka riyan." "Sisilipin ko lang, Nay, baka emergency." "Sige po, pahinga na rin kayo. I love you po." Paalam niya sa ina bago tinapos ang tawag. Sino naman kaya tong kumakatok? Hindi kaya si Nico? Nang maisip ang lalaki ay otomatikong tumaas ang sulok ng mga labi niya. Bigla siyang natuwa at dali-daling pinuntahan ng kumakatok. "Ito na po, sandali lang." Nakangiti niya pang sabi. Ngunit nang buksan niya ang pinto ay hindi si Nico ang naroon. "Hello, Miss Beautiful. Good evening." Nakangiting bati ng lalaki hindi niya kilala. Nabigla na lang siya nang takpan nito ang ilong at bibig niya ng panyo na may kakaibang amoy. Sinubukan niya pang manlaban ngunit umepekto na ang kung anong nasa panyo. "Sweet dreams ka muna, Miss Beautiful. Paggising mo, magsisimula ng magandang palabas." Rinig niya pang sabi ng lalaki bago siya mawala ng malay. Sa bahay ni Nico ay halos mapudpud na ang swelas ng sapatos niya dahil sa pabalik-balik niya sa paglalakad. "Ano na? Wala pa rin bang balita? Hindi niyo pa rin ba siya nahahanap?" Tanong niya sa mga tauhan na abala at aligaga lahat sa pagtatrabaho. Pasensya na, boss, pero hindi na po namin mahanap ang lugar na sunod na pinuntahan nila. Mukhang wala ng CCTV sa mga dinaanan nila." Kabadong sagot ng isa na nakaharap sa mga naglalakihang screen ng computer. "Then do everything you can to find her. Hanapin niyo si Francesca." Sigaw niyang ikinataranta lalo ng mga ito. Nagingit-ngit ang mga bagang niya sa pag-aalala at galit. Patulog na kasi siya kanina nang makatanggap siya ng tawag sa isa sa mga tauhan niyang nakabantay kay Francesca na may mga pumunta sa tinutuluyan nito at kinuha ang dalaga. Hindi raw ito nakialam dahil marami ang dumukot sa dalaga. Dali-dali ay pinatawag niya lahat ng tauhan para hanapin si Francesca. Pinag-iisip niya ngayon kung sino ang gagawa na dukutin si Francesca. Gayong sinigurado na niya na nalinis na niya ang problema ng pananambang sa kanya noon. Nang matanggap niya ang impormasyon na nahanap na si Boy Tisoy at naituro na nito ang amo nito na nagpautos na iligpit siya, ay agad niya itong inasikaso. Sa tulong ng mga otoridad at ng mahuhusay niyang agents ay nahuli nila ang senador na nasa likod ng pananambang sa kanya. Paghihiganti ang motibo nito dahil nasukol niya ang anak nito na isang drug lord. Kaya sa nangyayari ngayon, hindi mapigilan ni Nico na mag-alala at magalit. Ito ang kinatatakot niya na mangyari, na madamay si Francesca sa gulong nakasunod sa kanya. Palagi naman niyang sinisigurado na ligtas ito, pero mukhang kulang pa ang paniniguro niya. "Whoever did this, I will make sure they'll regret every fucking second that they're alive. Wag na wag lang silang magkakamaling saktan si Francesca. Or else, they'll experience hell with my own hand." Gigil niyang bulong sa isipan. Ilang sandali pa ay dumating si Ivan na dali-daling lumapit sa kanya. "Boss, may tawag para sa'yo." Anito at inabot ang cellphone. Agad naman niya itong tinanggap at sinagot. "Hello, sino to?"
Pasinghal niyang sagot sa tawag. Kung gusto mo siyang makuha, pumunta ka sa address na isisend ko. Anang boses na tila naka-voice changer. Hindi na siya pinagsalita nito at tinapos na ang tawag. Puisit, tuwag! Sigaw niya dahil sa inis sa kausap. Boss, ipapatrace ko sa computer expert natin kung anong location nung tumawag sa'yo. Sa question ni Ivan. Wag na. Isisend daw niya ang address at gusto niya na mag-isa lang ako. Pero boss, baka trap yan. Sasamahan ka namin. Kaya ko ang sarili ko. Baka lalo lang mapahamak si Francesca kung isasama ko kayo. Boss, may naisip ako. Hindi kami sasama pero imomonitor ka namin. Here. Napatitig si Miko sa kanang kamay nang iabot nito sa kanya ang isang maliit na GPS device na may kasamang kamera na sinusuot talaga ng mga agents niya sa tuwing may misyon. Bakit nakahanda ka na, Ivan? Dahil pakiramdam ko ay papupuntahin ka ng kalaban kay Francesca, kaya hinanda ko na. Ito, boss, isuot mo na para mapanatag kami at mabilis makaresponde if ever na kailangan mo ng backup. Hindi na hinintay ni Ivan ang sagot niya. Ikinabit nito sa tenga niya ang akala mo ay hikaw pero maliit na agent spy gadget pala. Hindi pa nagtatagal ay nakatanggap siya ng message na magtuturo kung nasaan si Francesca. Walang sinayang na oras si Miko at mabilis na minaneho ang sasakyan. Nakarating siya sa isang abandonadong building na sinend ng dumukot kay Francesca. Nandito na ako. Magpakita kayo sa akin. Ilabas niyo si Francesca. Sigaw niya pagpasok sa madilim na gusali. Walang ibang naroon kundi siya lang. Ngunit alam niyang nakapaligid na ang mga tauhan niya. Bago siya umalis ay sinunod niya ang pakiusap ng mga tauhan niya na sekreto siyang sasamahan. Hudyat lang niya ang hinihintay ng mga ito at susugod na mga to. Greetings, Miko the Dragon Silverio. Bati ng robotic na boses na nakakalat sa paligid. Mukhang pinaghandaan talaga ng suspect ang pagdating niya at may oras pang maglagay ng speaker sa buong paligid. Sino ka? Nasaan si Francesca? Ako ang kailangan mo, hindi ba? Pakawalan mo na si Francesca at ako na ang kunin mo. Harapin mo ako, you bastard. Lumingali nga siya sa paligid pero wala siyang makitang tao. Gagawin ko yan. But first, gusto ko munang sagutin mo ang katanungan ko. Sabi ng boses robot. Sino si Francesca Bautista para sa'yo, Dragon? Nagsalubong ang mga kilay ni Miko sa tanong ng boses. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib niya sa malalim na paghinga. Ang mga kamao niya ay halos mamuti na sa higpit ng pagkakakuyom sa pinipigil na galit. That was an easy question, Miko. Sino si Francesca Bautista para sa isang Miko Silverio? Sagot! Napalunok si Miko at napayuko sandali. Sino nga ba si Francesca sa kanya? Napapikit siya at kalaunan ay huminga ng malalim. She's special to me. Come on, stop this nonsense. Ilabas mo na siya. Sagot niya na ikinatawa ng boses. Special? Napaka-showbiz mo namang sumagot, Dragon. Para yatang niluloko mo lang kami. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Miko sa inis sa kung anong trip ng dumukot kay Francesca. Pero pinili niyang sumakay na lamang sa trip nito. I love her, he confessed. I love Francesca Bautista. Siya ang babaeng nagligtas sa akin. She saved me before, and she won my heart because of that. Sa maikling panahon na nakilala ko siya, hindi ko maitatanggi na hulog na ako sa kanya. She's the light in my dark world, my angel in disguise. I love her and I will do anything to keep her safe. Humalakhak ang robotic na boses sa buong paligid. Tahimik lang naman na naghihintay si Miko sa susunod nitong sasabihin. I can't believe what I'm hearing now. Marunong din palang bumanat ang kinatatakutang dragon. May pangaasar nitong sabi. But are you ready to bring her to your world? Love can be your biggest weakness, Dragon. At sa nakikita ko ngayon, mukhang totoo nga ang kasabihan na yun. Bumuga ng malalim na paghinga si Miko at ngumiti sa dilim. You're right. Siguro nga'y magiging kahinaan kong pagmamahal. Pero ito rin ang nagbibigay ng lakas sa akin ngayon. Sagot niya at lumingali nga muli sa paligid. Alam ko nakikinig ka ngayon, Francesca. Gusto ko lang malaman mo na hanggat humihinga ako, paulit-ulit kitang ililigtas at ipaglalaban. Tinanong kita noon kung natatakot ka sa akin at sinagot mo ako ng hindi.
Now I want to ask you this. Nagsisisi ka na bang nakilala mo ko? Natatakot ka na bang mapalapit sa akin? Nanatili ang tanong niya sa ere na walang sumasagot. Naghintay siya ng ilan pang sandali hanggang sa narinig niya rin ang sagot na gusto niyang marinig. Hindi. Hinding-hindi, Miko. Sagot ni Francesca na tila nanginginig pa ang tinig. Napapikit si Miko at napangiti. Napailing siya at muling inikot ng tingin ng paligid. Tama na ang palabas na to, Aldrin. Lumabas na kayo, you freaking bastard. Ilang sandali pa nga ay nakarinig siya ng mga yabag. Hinarap niya ito at doon niya nakita ang kaibigan na si Aldrin na malaki ang ngisi dahil sa successful na plano nito. Sa paulit-ulit na pagtawag pa lang nito ng dragon sa kanya, nalaman na niyang set up lang ng kaibigan ng lahat. Ito lang ang tumatawag sa kanya ng dragon. Kaya napagtanto niyang mukhang naisahan siya ng kaibigan at lubhang tinakot sa pagkakataong to. You're welcome, bro. Tinulungan na kita, ang bagal mo eh. Tatawa-tawa pang sabi nito nang makalabas sa taguan. Gusto sana itong bangasan ni Miko dahil sa kagaguhan ng pakulo nito, pero dinamba na siya ni Francesca ng yakap. Are you okay? Anong ginawa nila sa'yo? Tanong niya sa dalaga sa gitna ng yakapan nila. Tumingala naman to sa kanya. Medyo maluha-luha pa ito pero mukhang hindi naman ito nasaktan o natakot. Ayos lang naman ako, pero nung una natakot ako. Bigla na lang kasi akong dinukot sa tinutuluyan ko. Pero nung nagising ako ay nagpakilala naman si Aldrin na kaibigan mo raw siya. Sabi niya, hindi naman niya ako sasaktan at may gusto lang daw siyang malaman mula sa'yo na ikatutuwa ko. Nandun lang kami sa isang kwarto na maraming screen. Pinapanood ka namin dun. Paliwanag nito. Nakahinga naman siya ng maluwag. Buong akala niya ay talagang napahamak na ito. Pero kinasangkapan lang pala ito ng gago niyang kaibigan para sa pakulo nito. Ngayon narinig mo mga sinabi ko. Anong nararamdaman mo, Franz? Tanong niya rito. Ngumiti naman ito ng matamis sa kanya at hinaplos ang mukha niya. Siyempre, masaya ako. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko pero masaya ako, Miko. Masaya ka? Kahit na ganito ang ginawa nila sa'yo at nadamay ka pa? Akala ko totoong napahamak ka. Oo, ayos lang ako. Effective naman ang pakulo ni Aldrin eh. Napaamin ka nga niya tulad ng sabi niya. Natatawa pang sabi nito. Napangiti rin siya at napabuntong hininga. But seriously, Francesca, hindi ka ba talaga natatakot na mapalapit sa akin? Kung maging bahagi ka ng buhay ko? Tanong niya sa sinabi nito kanina. Tinitigan siya ni Francesca direkta sa kanyang mga mata. Parang matutunaw ang puso niya ng mga oras na yon. Tanging si Francesca pa lang ang nakakagawa ng ganong pakiramdam sa kanya. Hindi. Mabilis at walang pagdadalawang isip na sagot nito. Bakit naman ako matatakot? Sinabi mo na kanina na habang nabubuhay ka, paulit-ulit mo akong ililigtas at ipaglalaban. Nagtitiwala ako sa'yo, Miko. Alam ko na kapag nasa tabi kita, walang mangyayaring masama sa akin. Kaya panghahawakan ko ang pagmamahal mo at ang pangako mo. Gusto kong manatili sa tabi mo at maging lakas mo. Ibig bang sabihin ay mahal mo na rin ako? Kinakabahang tanong niya. Hindi pa ba obvious? I love you, Francesca. Handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Mahal din kita, Miko. Sa bugso ng damdamin ay hindi napigilan ni Miko na hagkan ng mga labi ni Francesca. Nagulat ito sa ginawa niya pero kalaunan ay tumugon din ito sa halik niya. Naputol lang ang halikan nila sa sunod-sunod at malalakas na palakpakan. Napatingin silang sabay sa mga tauhan niya na nanonood na palalahat sa kanila. Naroon din ang kaibigan niyang may pakana ng lahat na nauwi rin naman sa magandang resulta. Matapos ang gabing yon ay tuluyan ang nagbago ang buhay ni Francesca. Hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing yon na naging saksi siya kung paano sumugod si Miko para iligtas siya at marinig ang naging pag-amin nito. Hinding-hindi siya nagsisisi na hinayaan niya ang lalaki na pumasok sa buhay niya at hindi siya natatakot na pinili niyang tumayo sa tabi ni Miko. Hindi nila minadali ang lahat matapos ang aminan. Pinili pa rin nilang mas makilala pa ang isa't isa habang nililigawan siya ni Miko. Tumagal ang panliligaw nito ng 3 buwan bago niya ito sinagot. Naipakilala na rin niya ito sa ate at nanay niya na personal pa nilang pinuntahan sa Davao at Hong Kong. Masaya at suportado naman ng mga ito ang pagmamahalan nila. So, totoo nga?
Wala ka talagang alagang aso at noong gabing sinabi mo na isasama mo kinabukasan ng alaga mo para makita ko, saka mo lang binili si Bullet? Tanong ni Francesca kay Miko. Nasa opisina siya ngayon ni Miko para bisitahin ito at questionin sa nalaman. Kanino mo naman nalaman yan? Balik naman sa kanya ni Miko, nangingisi-ngisi pa. Sa mga tao sa mansyon mo at kay Ivan. Wala ka raw talagang aso. Nagulat na nga lang to sila na umuwi kang may dala ng tuta. Hindi mo na rin maitatanggi dahil umamin na rin si Ivan. Kasama mo raw siyang bumili noon. Kamot ulo naman tumawa si Miko at hinila siya nito para maupo sa kandungan nito. Are you mad now because of that, babe? Masuyong tanong nito sa kanya. Pumatak-patak pa ito ng halik sa leeg ni Francesca. Hindi naman. Pero bakit mo ginawa yun? Namumula niyang tanong dito. Nakikiliti siya sa ginagawa nito. Do what? Yung pagbili kay Bullet. Ngumiti ng matamis si Miko at humalik muna sa labi niya bago sumagot. Dahil yun lang ang naisip kong way noon para mas mapalapit sa'yo, may baby doktora. Bullet is my agent too, you know. I ordered him na tulungan ako mapalapit sa'yo. And he accomplished his mission very good. Kaya bumili na rin ako ng ibang kapatid niya para may kasama na siya. Sagot nito. Sa kasalukuyan nga ay may mahigit 20 na itong aso sa mansyon nito na si Francesca mismo ang private doctor. Did you know na love at first sight ako sa'yo, baby? Actually, second sight kasi medyo malabo ang tingin ko sa'yo nung gabing dinala ako sa klinik mo. Pero nung binalikan kita sa klinik mo, dun ko naramdaman ang unang tibok ng puso ko. At sinabi ko sa sarili ko na, she's the one. Nakagat naman ni Francesca ang ibabang labi niya para supilin ng kilig. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga nabibigo ang boyfriend niyang pakiligin siya kahit na sa maliit na kilos o simpleng salita lang nito. Damn, don't do that, babe. Baka mapahama ka. Nito. Ha? Ang alin ba? Taka niyang tanong. Biting your lip. Pag inulit mo pa yan, mapapahama ka na talaga. Tila tinamaan naman ng kapilyahan si Francesca at muling kinagat ang ibabang labi. Ganito ba, Big Boss? Pili ang ani pa niya. Napaungol naman si Miko. That's it. Sabi nito bago siya binuhat at hiniga sa mesa nito. I told you to stop biting her lips, babe. But you're not listening. Sabi nito sa hingal na boses matapos nilang pakawalan ng mga labi. Ito bang sinasabi mo? Pili na namang kinagat muli ni Francesca ang labi niya kaya lalo na namang nanggigil sa kanyang nobyo. Oh God, hindi ko na mapipigilan pa, babe. I love you. I will face the consequences later, okay? Muli nitong hinalikan ng maalabang nobya. Nagsisi si Francesca sa ginawa niya dahil noong araw na yon ay hindi niya napigilan na angkinin siya ni Miko sa mismong opisina nito. Wala siyang pagsisisi na ibinigay sa nobyo ang sarili dahil mahal niya ito. At pagkatapos ng nangyari sa kanila, ay agad ding niyaya ni Miko ng kasal si Francesca na hindi niya tinanggihan. Yun ang consequences na tinutukoy ni Miko kanina. Nangako kasi ito na maghihintay sa araw ng kasal nila bago siya angkinin. Pero hindi na nila napigilan pa ang kanilang mga damdamin. Mabilis na dumaan ang mga araw at linggo. 2 buwan matapos may mangyari sa kanila ay naganap na ang engrande nilang kasal. Umuwi pa mula Hong Kong ang ina ni Francesca at ang ate niya at pamilya nito ay kompleto rin. Si Miko naman ay si Arnold at mga tauhan ng panauhin sa pag-iisang dibdib nila na pribadong ginanap sa garden ng mansyon ni Miko. Nanatiling matibay ang pagsasama nila bilang mag-asawa, lalo na nang biyayaan sila ng mga anak sa buong pagsasama nila. Sabi nila, ang pag-ibig ay dumarating ng hindi inaasahan. Para itong magdanakaw na hindi mo alam kung kailan darating at kung ano ang kukunin sa'yo. Katulad na lamang ng kwentong pag-ibig ni Francesca at Miko. Hindi naman inaasahan ni Francesca noon na ang isang katok sa pinto ng klinik niya noon ang magiging simula ng makulay na buhay na tinatamasa niya ngayon. Na ang lalaking ginamot niya pala ang magiging lalaking kabiyak ng kanyang puso. Para kay Francesca, hinding-hindi siya nagsisisi na pinagbuksan niya ito ng pinto at hinayaang pumasok sa buhay niya ang big boss na na-inlove sa kanya at ngayon ay asawa na niya at mas lalo niyang mas minamahal sa araw-araw. The end.
If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.